Nang mamatay ang nanay ko, wala akong ibang mapupuntahan kundi ang kubo ni Lola Malu sa isang baryo sa paanan ng bundok. Lumaki ako sa Maynila, ingay ng mga busina, liwanag ng poste, at mga taong laging nagmamadali ang nakasanayan ko. Kaya noong unang gabing dumating ako sa baryo, ramdam ko ang katahimikan na halos nakabibingi. Wala akong maririnig kundi huni ng mga kuliglig at pagaspas ng hangin mula sa ilog na dumadaloy malapit sa kubo namin. "Boyet, dito ka muna sa tabi ko," sabi ni Lola habang inaayos ang banig. Kita ko sa mukha niya ang saya, pero ramdam ko rin ang pagod. Matagal na siyang naglalabada para sa pamilya ni Mayora, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong bayan. "Lola, kayo na lang po ang natitirang pamilya ko," sabi ko habang nakatingin sa mga bituin. "Kaya huwag na huwag kayong mawawala sa akin." Napangiti siya pero mabilis ding nagbuntong hininga. "Matagal na akong nabubuhay dito, apo. Ang kailangan ko lang ay ang makitang matupad mo ang mga pangarap mo." "Gusto ko pong maging pulis," mabilis kong sagot. "Kaya kahit magtrabaho ako ngayon, ipon lang ng ipon. Para pagdating ng tamang oras, makabalik ako sa pag-aaral." Kinabukasan, isinama ako ni Lola sa mansyon ni Mayora. Malayo pa lang, nakikita ko na ang taas ng pader at ang kislap ng mga bintana. Hindi iyon bahay, para yung palasyo na itinayo sa gitna ng bundok. Sa harap, may 3 mamahaling sasakyan at hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Hindi ko maiwasang mamangha. "Lola, parang ibang mundo pala rito," bulong ko. "Basta tandaan mo, apo," mahina niyang sabi, "kapag sinabi ni Mayora na huwag mong gagalawin ang isang bagay, sundin mo agad. Hindi lahat ng maganda ay ligtas." Sa tarangkahan, sinalubong kami ni Kuya Relmo, ang hardinero. Malapad ang ngiti niya at mabait ang tono ng boses. "Ah, ito na ba ang apo mo, Aling Malu?" Gwapo naman, biro niya habang nakatitig sa akin. Nag-init ang pisngi ko at tumango lang. Pagpasok sa mansyon, ramdam ko ang malamig na hangin na galing sa mamahaling bentilador at aircon. May 5 katulong sa loob, abala sa paglilinis at paghahanda ng pagkain. Pero ang mata ko, nahila ng isang pintuang may nakasabit na gintong palamuti sa pangalawang palapag. Sarado ito ng doble-dobleng kandado, at tila kakaiba ang bigat ng presensya nito. "Boyet, huwag mong titigan yan," bulong ni Kuya Paul, isa pang kasambahay na agad lumapit. "Bawal pumasok dyan. Tandaan mo." Tumango lang ako, pero hindi ko maiwasang magtanong sa isip, ano kaya ang nasa loob? Maya-maya, lumabas si Mayora. Eleganting nakasuot ng bestida, may matamis na ngiti, at tinig na malambing. Hindi nakapagtataka kung bakit siya iginagalang ng lahat. Yumuko si Lola bilang pagbati, kaya agad ko ring ginaya. "Mabuti naman at dala mo na ang apo mo," sabi ni Mayora. "Anong pangalan mo, iho?" "Boyet po." "Bakit hindi ka nag-aral?" "Wala po kasi akong budget, Mayora. Kaya po nagtrabaho muna ako para makapag-ipon. Pangarap ko pong maging pulis." Tumango siya at mumiti. "Maganda yan. Simula ngayon, ikaw ang magdadala ng pagkain kay Angeli, anak ko." Ayaw niyang bumaba sa hapagkainan. "Tanggapin mo ito bilang unang trabaho mo. 3,000 kada buwan ang sahod mo." "Maraming salamat po, Mayora." Hindi ko mapigilang ngumiti. Sa isip ko, malaking tulong iyon para makabalik sa eskwela. Pero habang umaakyat ako dala ang tray ng pagkain, sumagi ulit sa isipan ko ang kwartong may gintong palamuti. Bakit tila mas misteryoso iyon kaysa sa lahat ng yaman ng mansyon? At bakit parang may malamig na hangin na nanggagaling mula roon? Unang araw ko bilang alalay sa mansyon. Kasama ko si Kuya Paul sa kusina habang inaayos niya ang pagkain para sa anak ni Mayora. Amoy na amoy ko ang ginisang bawang at bagong pritong isda. Hindi ko maiwasang mapalunok dahil sanay ako sa tuyo at lugaw sa baryo, pero dito, parang laging pista. "Boyet,
bulong ni Kuya Paul habang nilalagay sa bandehado ang pagkain, ikaw na ang magdadala nito sa silid ni Angeli. Dati trabaho ko yon, pero simula ngayon ikaw na ang hahawak. Bakit po siya laging nasa kwarto? Hindi po ba siya lumalabas, tanong ko. Huminto si Paul at saglit akong tiningnan. Simula nang mag-15 anyos siya, halos hindi na siya lumabas. May nangyari kasi noon isang malaking kahihiyan para kay Mayora at sa anak niya. Simula noon, nag-iba na si Angeli. Mas naging tahimik, minsan naman parang ibang tao. Hindi ko na ipinilit ang tanong. Kinuha ko ang bandehado at naglakad papunta sa pangatlong palapag. Habang papalapit ako sa kwarto, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Tanging langit-ngit ng sahig at tibok ng puso ko ang maririnig. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako at nakita ko si Angeli nakaupo sa harap ng salamin. Maputi siya, makinis ang balat, pero may kakaiba sa paraan ng pagkilos niya, parang laging may iniisip na hindi ko maintindihan. Pasok ka, malamig niyang sabi nang mapansin akong nakatayo. Ikaw ba ang bagong boy? Opo, Ate Angeli. Ako po si Boyet. Dinala ko po ang pagkain niyo. Lumapit siya sa akin at kinuha ang bandehado. Napatitig siya sa salamin, hinaplos ang pisngi, at biglang nagtanong, Boyet, sa tingin mo ba nagkakakulubot na ako? Natigilan ako. Sa totoo lang po, wala naman po. Maganda pa rin kayo. Malinis ang balat nyo. Ngumiti siya pero may lungkot sa mata. Hindi mo lang alam. Pakiramdam ko, araw-araw may nagbabago sa akin. Para bang may nilalang sa loob ko na gustong kumawala. Hindi ko alam kung ano ang isasagot kaya ngumiti lang ako. Nagbukas siya ng tsokolate mula sa mesa, kinagat iyon, at saka muling nagsalita. Alam mo, dito sa bahay, lahat ng tao may kanya-kanyang sikreto. Pati si Mama. Kaya mag-ingat ka. Kinilabutan ako. Paglabas ko ng kwarto, sinalubong ako ni Kuya Paul. Oh, kumusta? Hindi ka ba pinagalitan? Hindi naman po, sagot ko. Pero parang iba siya magsalita. Para bang may tinatago. Napailing si Paul. Ganyan talaga siya. Pero makinig ka, Boyet, basta huwag kang masyadong makikipaglapit. Marami na siyang ginawang kwento laban sa mga katulong dati. Nagpatuloy ang araw pero sa baryo, mas lumalim ang usapan tungkol sa mga nangyayari tuwing kabilugan ng buwan. Sa kubo, nagkwento si Lola habang nag-aayos ng labada. Apo, seryosong sabi niya, kapag may narinig kang pagaspas ng pakpak sa gabi, huwag ka nang sumilip. Hindi lahat ng pakpak ay sa ibon. Baka aswang iyon. Nanlamig ang kamay ko. Totoo po bang may aswang dito? Totoo. Bata pa lang ako, marami nang nawala na hayop tuwing bilog ang buwan. Sinasabi ng matatanda may manananggal na lumilibot. Kaya lagi akong may asin at bawang sa ilalim ng higaan. Napaisip ako. Ang salitang manananggal na naririnig ko lang sa kwento-kwento, parang biglang nabuhay. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa banig, nakarinig ako ng kakaibang tunog sa labas. Parang pagaspas ng malalaking pakpak. Dahan-dahan akong bumangon para silipin ang bintana, pero mabilis akong hinila ni Lola. Boyet, huwag kang sisilip. Matulog ka na lang, mariin niyang sabi. Pero Lola, parang may kung anong nakalapag sa bubong natin, hayaan mo na. Basta hawakan mo ito. Inabot niya ang isang supot ng asin. Ilagay mo sa tabi mo. Hindi makakalapit ang masama. Naramdaman kong nanginginig ang katawan ko. Sa labas, lumakas ang pagaspas ng pakpak. Kasunod ng mahina, ngunit malinaw na iyakan ng sanggol. Lola, bulong ko, may umiiyak na bata sa kabubatan. Umiling si Lola at hinigpitan ang hawak sa akin. Hindi iyon bata. Huwag kang maniniwala. Panlilin lang iyon ng mga halimaw. At doon ko unang naramdaman ang tunay na takot.
Ang baryo ay hindi pala tahimik. May mga lihim itong pilit na itinatago sa dilim. Kinagabihan, kabilugan ng buwan. Malinaw ang ilaw nito na dumadampi sa mga pawid ng aming kubo. Dapat ay nakapikit na ako, pero hindi ako dalawin ng antok. Ang isip ko'y paulit-ulit na bumabalik sa mga salitang binitiwan ni Lola, huwag kang sisilip. Hindi lahat ng pakpak ay sa ibon. Sa gitna ng katahimikan, muling bumungad ang tunog na kinatatakutan ko, isang malakas na pagaspas ng pakpak. Hindi ito parang sa uwak o paniki, mas mabigat, mas nakabibingi. Dahan-dahan akong bumangon, ngunit muli akong hinila ni Lola pabalik sa banig. Boyet, sinabi ko na sayo. Huwag mong bubuksan ang bintana, bulong niya. Pero Lola, parang may bumagsak sa bubong natin. At bago pa siya makasagot, isang malakas na kaluskos ang narinig namin. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa pawid. Mabilis na tumayo si Lola, kinuha ang supot ng asin mula sa ilalim ng higaan, at inilapag ito sa may pintuan. Apo, kapit ka lang sa akin. Hindi sila makakapasok basta may asin. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang lumakas ang tunog ng pakpak. Ngayon ay tila pumapailalim sa paligid ng kubo. At kasabay nito, isang nakakakilabot na tunog, iyak ng sanggol. Lola! Naririnig niyo po ba? May umiiyak na bata sa gubat. Hindi iyon bata, madiin niyang sigaw. Panlilin lang iyon ng mga aswang para mahila ang awa mo. Huwag kang lalabas, Boyet. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang pawid na dingding ay umuuga na para bang may bumabangga. At saka isang tinig ng babae ang sumisigaw mula sa labas, ilabas mo siya. Ang batang kasama mo, ilabas mo sa akin. Nagkatinginan kami ni Lola. Nanginginig ang kamay ko pero siya'y tila handa. Humugot siya ng malalim na hininga at sumigaw pabalik, tigilan mo kami. Kilala kita kung sino ka. Kapag may masamang nangyari sa apo ko, ilalantad ko ang pagkatao mo. Sandaling natahimik ang paligid. Tila nag-aalangan ang nilalang sa labas. Pagkaraan ng ilang saglit, bigla itong bumangga sa pintuan. Kumalabog iyon na para bang anumang sandali mababasag. Lola! Masisira na po ang pinto, halos mapasigaw ako. Ngunit mabilis siyang kumilos. Dinampot niya ang garapon ng asin at itinapon ito sa may puwang ng pinto. Subukan mong pumasok kung hindi ka masunog sa asin na ito. Kasunod nito, narinig naming ang isang matinis na hiyaw, parang halimaw na tinamaan ng sugat. Pagdakay muling lumipad ang nilalang, paikot-ikot sa bubungan, bago tuluyang lumayo. Humupa ang paligid, ngunit iniwan nito ang bigat ng takot sa dibdib ko. Lola, bulong ko habang nakahawak pa rin sa kanya, totoo po totoong may aswang. Umupo siya sa tabi ko, pagod ang tinig. Matagal nang pinahihirapan ng nilalang na iyon ang baryo. Pero hindi pa rin alam ng kahit sino kung sino talaga siya. Ang alam lang natin, matalino siya. At marunong magtago. Pero, Lola, kanina sabi niyo, kilala niyo siya. Napabuntong hininga siya. Kailangan kong sabihin yon para takutin siya. Pero sa totoo lang, wala akong tiyak na alam. Ang aswang na iyon ay matagal nang naninira, pero hanggang ngayon walang nakakakilala. Hindi na ako nakapagsalita. Sa isip ko, isa lang ang malinaw, hindi na ito mga kwentong pambata. Ang mga nilalang na dati nasa alamat lang ay buhay, nagtatago, at handang umatake sa amin. Kinabukasan, dumating si Kuya Paul sa kubo. Halatang balisa siya, dala ang isang masamang balita. Aling Malu, sabi niya, namatay ang 2 alaga ni Kuya Rel kagabi. Wala na ang mga lamang loob. Napakagat ako sa labi. Tama ang hinala ko. Ang nilalang na sumalakay sa amin ay siya ring pumapatay sa mga hayop ng baryo. At sa puso ko, nagsimulang sumibol ang matinding tanong, sino kaya ang aswang na ito? Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-atake ng nilalang.
Sa bawat gabing bilog ang buwan, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Lagi kong iniisip ang mga tunog ng pakpak at ang iyak ng sanggol na narinig ko. Habang si Lola ay tila sanay na sa mga pangyayari, ako naman ay unti-unting kinakain ng kuryosidad at takot. Isang gabi, ginabi kami sa mansyon dahil naghintay si Lola ng sahod. Malapit nang mag-alas 8 nang dumating si Mayora. Halata ang pagod niya, ngunit gaya ng dati, dala pa rin niya ang kanyang ngiti at malumanay na tinig. Inabot niya ang pera kay Lola at saglit kaming nagpaalam bago umalis. Habang naglalakad kami palabas ng bakuran, napahinto ako. Lola, naiwan ko po yata ang sombrero ko sa loob, sabi ko. Bukas mo na lang kunin, apo. Huwag na tayong bumalik. Pero matigas ang ulo ko. Sandali lang po, Lola. Babalikan ko. Bumalik ako sa mansyon at dumiretso sa silong, kung saan madalas mag-imbak ng mga gamit. Akala ko'y walang tao, ngunit mula sa isang siwang ng pinto, nakita ko si Mayora. May hawak siyang maliit na bote ng langis, at dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang buong katawan. Nanlamig ako nang makita kong nagbubulong siya ng orasyon. Ang boses niya'y mababa, parang hindi galing sa tao. At bago pa ako makapaniwala sa nakikita ko, biglang nahati ang kanyang katawan mula baywang pababa. Ang kanyang kalahating katawan ay naiwan sa sahig, habang ang itaas na bahagi ay tinubuan ng malalaking pakpak ng paniki. Diyos ko, mahina kong usal, halos hindi lumalabas ang boses. Si Mayora, ang babaeng iginagalang ng buong bayan, ang ina ng baryo, ang mabuting leader na kinikilala ng lahat, ay isa palang manananggal. Mabilis akong umatras, pilit pinipigilan ang hininga para hindi ako marinig. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam kong malalaglag ang tuhod ko sa takot. Tumakbo ako palabas hanggang sa nadatnan kong naghihintay si Lola sa may tarangkahan. Apo, bakit namumutla ka? Tanong niya halatang nag-aalala. Lola, nakita ko na. Si Mayora siya ang manananggal, halos pasigaw kong sabi. Nanlaki ang mata ni Lola at mabilis akong hinila palayo sa mansyon. Huwag mong sabihin yan ng malakas, Boyet. Kapag narinig ka ng iba, tayo ang mapapahamak. Pero totoo, Lola. Nakita ko siya mismo. Nagpahid siya ng langis, nag-orasyon, at biglang nagpakpak. Huwag niyo namang sabihin nag-imbento lang ako. Huminto siya at humarap sa akin. Apo, makinig ka. Alam kong naniniwala ka sa nakita mo. Pero wala ni isa sa baryo ang tatanggap ng sinasabi mo. Mahal ng mga tao si Mayora. Sa kanya galing ang tulong, ang gamot, ang kalsada. Kung ipagsisigawan mo na isa siyang aswang, ikaw ang tawaging sinungaling. Hindi ko po kaya, Lola. Nakita ko mismo. Paano kung sa susunod, hindi na hayop ang biktimahin niya? Paano kung tao na? Napabuntong hininga si Lola. Hindi mo pa naintindihan, Boyet. Ang lupang tinitirikan ng kubo natin, ang kinakain nating bigas, pati ang trabahong hawak ko, lahat iyan galing kay Mayora. Kapag nilabanan mo siya, mawawala ang lahat sa atin. Tumigil ako, nakayuko. Mas gugustuhin ko pong mawalan ng lahat kaysa mawalan ng buhay. Pag-uwi namin sa kubo, hindi na ako nakatiis. Kinausap ko ang ilang kapitbahay at sinabi ko ang nakita ko. Ngunit gaya ng babala ni Lola, wala ni isa ang naniwala. Pinagtawanan lang nila ako at ang ilan nagalit pa. Magsisinungaling ka laban kay Mayora, sigaw ng isa. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong kalsadang dinadaanan ngayon. Bumalik akong talunan at halos umiiyak. Sa bawat gabing bilog ang buwan, naririnig ko ang pagaspas ng pakpak, ngunit wala akong kakampi. Tanging si Lola lang ang kasama ko, at kahit siya, hirap pa ring paniwalaan ang nakita ko. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako makakalimot sa imahe ni Mayora na nagiging manananggal sa harap ng aking mga mata. At simula noon, alam kong hindi na ako ligtas.
Matapos kong masaksihan ang pagbabagong anyo ni Mayora, naging magaan na ang loob ko na ipagtapat kay Lola ang lahat. Ngunit sa tuwing ulitin ko ang kwento, paulit-ulit lang siyang umiiling. Boyet, tama na. Huwag mong ulitin ang mga salitang iyan. Mapapahamak lang tayo. Pero Lola, git ko, hindi na pwedeng itago ang totoo. Kapag tumahimik tayo, lalo lang lalakas si Mayora. Baka ikaw na ang isunod niyang biktimahin. Pinandilatan niya ako ng mata at hinawakan ang aking braso. Apo, tandaan mo ito, hindi lahat ng katotohanan ay kailangang isigaw. Minsan, mas ligtas ang pananahimik. Pero hindi ako nakinig. Kinausap ko ang ilang kapitbahay, muli kong inilahad ang nakita ko. Ang resulta. Sila'y napailing lang, nagsabing nag-imbento ako. Ang iba'y nagbanta pa. Kapag patuloy mong sinisira ang pangalan ni Mayora, sabi ng isang lalaking galit, ikaw mismo ang mapapalayas dito. Bumalik ako sa kubo na basang-basa ng luha. Doon, nadatnan ko si Lola na tahimik na nagdarasal, hawak ang rosaryo. Hindi ko na siya kinausap. Nahiga na lang ako, pinilit ipikit ang mga mata. Kinagabihan, muli kong narinig ang nakapangingilabot na pagaspas ng pakpak. Sa simula'y malayo, ngunit unti-unting lumalapit. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang marinig ko ang tinig ng isang babae mula sa labas, aling malulumabas ka. Oras na para maningil. Mabilis akong bumangon. Lola! Narinig niyo po ba yon? Ngunit wala siyang sagot. Agad akong lumapit sa kanyang higaan at doon ko natuklasang wala na siya. Lola! Halos mabaliw ako sa pagtawag. Lumabas ako ng kubo, naghanap sa paligid, ngunit tanging hangin lang at pagaspas ng pakpak ang sumagot sa akin. Sa lupa, nakita ko ang isa niyang tsinelas. Nanginig ang buong katawan ko. Kinabukasan, nagtungo ako sa mansyon para magtanong. Pagdating ko sa tarangkahan, sinalubong ako ni Kuya Ruel, isa sa mga katiwala ni Mayora. Hoy, Boyet! Bakit ka nandito? Hindi ba't pinaalis na kayo ni Mayora sa kubo? Nasaan po si Lola? Hindi siya umuwi kagabi. Malakas ang kutob ko na nandito siya, halos pasigaw kong sagot. Umiling si Ruel. Huwag ka ngang mag-imbento. Wala rito ang lola mo. Umalis siya kagabi, at sabi ni Mayora, hindi na siya babalik. Hindi totoo yan. Hindi niya ako iiwan. Sigurado akong may kinalaman si Mayora sa pagkawala niya. Tumawa si Ruel at lumapit sa akin. Boyet, isa kang bata. Huwag mong ilalaban ang sarili mo sa taong pinangangalagaan ng buong bayan. Kapag hindi ka tumigil, baka pati ikaw mawala. Umatras ako, nanginginig sa galit at takot. Ngunit sa loob-loob ko, lalo lang akong napatibay, si Mayora ang may gawa ng lahat. Siya ang kumuha kay Lola. Gabi-gabi hindi ako mapakali. Wala akong tulog, laging naghahanap ng sagot. Sa bawat pagaspas ng pakpak sa dilim, iniisip ko, baka yon ang huling tunog na narinig ni Lola bago siya nawala. Hanggang isang gabi, nakarinig ako ng mahina, pamilyar na tinig mula sa kabubatan. Boyet, nanlaki ang mga mata ko. Tinig iyon ni Lola. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang asin at bawang mula sa ilalim ng higaan at dali-daling lumabas. Ngunit habang papalapit ako sa gubat, unti-unting nag-iba ang tinig, mula sa banayad na pagtawag, naging nakapangingilabot na hagik-hik. Boyet, halika dito, at doon ko napagtanto, hindi si Lola ang naririnig ko. Isa na namang panlilinlang ng halimaw. Ngunit kung ganoon, nasaan na nga ba ang tunay kong Lola? Ilang araw akong halos hindi nakakatulog. Ang pagkawala ni Lola ay parang sugat na hindi maghilom. Kung hindi ko siya mahahanap, mananatiling bangungot ang bawat gabi ko. Sa tulong ni Kuya Paul, doon muna ako nanuluyan sa kanyang maliit na kubo. At isang gabi, dumating ang matandang lalaki na una kong nakita sa tarangkahan,
siya palang isang albularyo. Boyet, sabi niya, oras na para malaman mo ang lahat. Ang iyong ina ay dating tagapangalaga ng selyo, isang anting-anting na nagtatali sa kapangyarihan ng mga aswang. Ikaw ang susunod na tagapagmana. Kaya ikaw ang hinahanap nila. Halos hindi ako makahinga. Kaya pala ako ang gustong kunin nila. Tumango ang matanda. Kung nais mong tapusin ang sumpa, kailangan mong harapin si Mayora. At ikaw lang ang makakagawa noon. Binigyan niya ako ng sundang na yari sa pilak at abo ng tuyong dahon ng kakawate. Ito ang makapapatay sa kanya. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo kami ni Paul. At higit sa lahat, nasa tabi mo ang alaala ng iyong lola. Kinabukasan, nagplano kami. Hintayin daw namin ang gabi na walang buwan, panahon kung kailan nang hihina ang mga aswang. Doon namin sila sasalakayin. Dumating ang gabi. Tahimik kaming pumasok sa mansyon, pinatulog ng dasal at usok ng insenso ang mga bantay. Sa silong, nakita naming nakahanda na ang kalahating katawan ni Mayora at Angeli. Sa dilim, rinig namin ang pagaspas ng kanilang mga pakpak sa itaas. Ngayon na, bulong ng albularyo. Lagyan niyo ng asin at bawang ang kanilang mga katawan. Mabilis naming ginawa yon. Nanginginig ang kamay ko habang sinasabuyan ko ng abo at asin ang kalahating katawan ni Mayora. Biglang bumagsak mula sa itaas ang dalawang nilalang, isang ina at anak na parehong naging manananggal. Nakalilis ang mga kuko, kumikislap ang kanilang mga mata sa galit. Mga traidor, sigaw ni Mayora. Pinagkatiwalaan ko kayo, tapos ganito ang isusuklin nyo. Hindi mo kami kailanman pinagkatiwalaan, sagot ko, buwang loob. Ginamit mo kami. Ginamit mo ang lola ko. At ngayon, babawiin ko siya. Sumugod sa akin si Angeli, mabilis at marahas. Ngunit bago siya makalapit, nahuli siya ni Kuya Paul gamit ang lambat na may asin. Napasigaw siya habang kumikilos ng parang nasusunog ang balat. Angeli, sigaw ni Mayora, sabay lipad palapit sa akin. Malakas niyang hinampas ang aking braso, at tumilapon ang sundang. Naramdaman ko ang sakit ng sugat, ngunit pinilit kong bumangon. Apo, narinig ko ang tinig, mahina ngunit malinaw. Napalingon ako at nakita ko si Lola, nakatali sa isang sulok ng silong. Nanlaki ang mata ko. Buhay pa siya. Nagliyab ang galit ko. Dinampot ko ang sundang at humarap muli kay Mayora. Para ito sa lahat ng taong niloko at pinatay mo. Habang sumugod siya, isinaboy ng albularyo ang holy water, dahilan para saglit siyang manghina. At sa sandaling iyon, buong lakas kong itinulos ang sundang sa kanyang dibdib. Kasabay nito, sinabuyan ko ng abo ng kakawate ang kanyang sugat. Umalinggaw ang nakapangingilabot na hiyaw. Namilipit siya, kumakawala sa sariling balat, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at nagliyab ng abo. Si Angeli naman ay nanatiling nakapulupot sa lambat, umiiyak, humihingi ng saklolo. Mama! Mama, tulungan mo ako! Ngunit wala na siyang mailigtas. Unti-unti ring naglaho ang kanyang anyo, at naiwan ang isang batang umiiyak, parang muling bumalik sa pagiging tao. Lumapit si Kuya Paul at tinulungan akong itayo si Lola. Mahina man, mahigpit niya akong niyakap. Apo, alam kong kakayanin mo. Paglabas namin ng mansyon, nakita naming unti-unting nagliliwanag ang silangan. Natapos na ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Sa huli, natutunan kong hindi lahat ng ngiti ay tanda ng kabutihan, at hindi lahat ng katahimikan ay ligtas. Ang tunay na halimaw, minsan, nakatago sa likod ng mga taong iginagalang ng bayan. At ako, si Boyet, ang batang nagbalik sa baryo, ay hindi na bata. Ako na ang bagong tagapangalaga ng selyo. At sisiguraduhin kong wala ng aswang ang muling manggugulo sa amin.